Samantala, panibagong aftershock na may lakas na magnitude 5.1 na pagyanig ang naramdaman kaninang umaga sa Cebu. Samantala, passable na ang mga nabitak na kalsada tulay sa bayan ng Medellin. Si Jesse Atienza sa sentro ng balita. Jesse! Yes, Aljo, live ako ngayon dito sa harap mismo ng munisipyo ng bayan ng Medellin, kung saan nakapwesto yung mga relief goods, yung mainom na tubig, pagkain at iba pang mga essential na mga pangangailangan na ipapamahagi ng mga kawani ng LGU para sa ating mga apektadong kababayan. Kanina ay nakapasok tayo sa bayan ng Medellin at tumambad sa atin ang mga bitak sa kalsada at maging sa mga tulay. Pero naipaayos na ang mga sira sa tulay at maaari nang madaanan. Ayon sa lokal na pamahalaan, passable na ang lahat ng tulay na bahagyang nagkaroon ng sira. Sinundan din natin kanina, Aljo, yung ilan sa mga kawani ng LGU sa kanilang paghahakot ng mainom na tubig at paghahatid na rin ng relief supplies mula sa Department of Social Welfare and Development sa Barangay Mahawak, kung saan marami sa ating mga kababayan ang nakaabang at naghihintay ng tulong. Sa ating pagkakaalam, Aljo, itong bayan ng Medellin ay mayroong 19 na mga barangay at patuloy ang pagbibigay ng relief efforts ng lokal na pamahalaan dito sa tulong na rin ng national government at ng mga nasa pribadong sektor. Tumambad din sa atin yung mga residenteng minabuti ng manatili sa mga tent sa mga open area dahil sa patuloy pa rin na nararanasan yung mga aftershocks. Katunayan, kaninang umaga, bandang 5:30, Aljo, isang malakas na aftershock na ang ating naramdaman kanina. Ito may magnitude na 5.1. Ito yung tila nagising yung buong lalawigan ng Cebu or maybe the north part of Cebu dahil sa lakas ng aftershock na ito, no? If I'm not mistaken, Aljo, ito na yata yung pinakamalakas na aftershock na ating naranasan dito simula nung lumindol dito sa Cebu noong Martes ng gabi. Sa ngayon ay may supply na ng kuryente dito sa bayan ng Medellin at pinapaayos pa nila ngayon yung kanilang water system dahil ayon kay Mayor Edwin Salimbangon ay nagkaproblema din sila sa kanilang mga water tanker dito sa kanilang bayan. Patuloy rin ang kanilang relief efforts sa kanilang 19 na mga barangay at Aljo, nagpapasalamat naman ang lahat ng ating mga kababayan, yung mga local government officials at maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita rito kahapon sa Bugos City sa Cebu ay nagpasalamat din siya dahil sa dami ng volunteers na kanyang mga nakita sa ospital at maging sa iba pang mga area na nagtulong-tulong para magpaabot ng kanilang anumang tulong at kahit serbisyo para sa ating mga kabayan. At mamaya, Aljo, ay patuloy rin ang ating pag-iikot. Explain ko lang, Aljo, itong bayan ng Medellin, dito nakunan yung nag-viral na photo ng ating mga kababayan na gabing-gabi na naka-blackout pa rin. Habang nakahiga sa damuhan ay tila nakabalot sila sa mga plastic bags. Paliwanag ni Mayor Edwin Salimbangon, ito yung panahon na wala pang enough na tent yung LGU para sa lahat ng ating mga kababayan na nakastay sa mga open area. Kaya naman, ayon sa kanya, kinausap na siya ng Regional Director ng Department of Social Welfare and Development Region 7 na si RD Lucero at pinadalhan na sila ng mga tent para sa ating mga kababayan dito na patuloy pa rin nangangamba sa mga banta ng aftershocks. Yan muna ang mga huling balita mula dito sa bayan ng Medellin sa lalawigan ng Cebu. Aljo, balik muna sa inyo dyan. Okay, daghang salamat, Jesse.